Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawang mga pagkakasala at mga pagkukulang at ihingin natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga dambuhala sa dagat at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig, at lahat ng uri ng ibon. Minasdan niya ang kanyang ginawa, at siya'y nasiyahan. Pinagpala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, may ilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito, at siya'y lubos na nasiyahan nang mamasdan ang mga ito. Pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon, lalalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng may ilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko sa may ilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos. Pinagmasdan lahat ng Diyos, lahat niyang ginawa, at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi, at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw.
Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon sa loob ng 6 na araw. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya ay nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi sapagkat sa araw nito siya magpapahinga matapos likhain ang lahat. Ganito ang pagkalikha sa lupa at sa langit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano ang tao upang iyong alalahanin at ano nga siya na sukat mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain ng hindi muna naguhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudiyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus sa mga Pariseyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Iwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina, at ang magsalita ng masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay korban, alalaong bagay
inihahain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinahihintulutang tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paraay, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga turong minana ninyo. At marami pang bagay na tulad nito ang ginagawa ninyo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsipo. Saan nga ba nakabatay ang ating pagkilos? Paano nga ba tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa? Mga minamahal na mga kapatid, minsan nakatali tayo sa mga tradisyon. Minsan nakatali tayo sa mga batas. Minsan nakatali tayo sa kung ano lamang yung nakamulatan nating gawin. Minsan, sa paggawa natin ng kabutihan, sasabihin natin, kasi ito yung nakasanayan. Ito yung matagal na naming ginagawa. Yan po yung kalimitang naririnig natin sa mga asosasyon, lalo na dito sa simbahan. Pero, ang tanong, naisa sa puso ba, naisa sa buhay ba ang mga tunay nating ginagawa na kabutihan sa araw-araw? Dahil lang ba sa batas, dahil lang ba sa obligasyon, dahil lang ba sa tradisyon, kaya tayo tumutulong sa kapwa, kaya tayo gumagawa ng mabuti, kaya tayo nagsisimba araw-araw o tuwing araw ng linggo? Mga minamahal na mga kapatid, ang bilin sa atin ng linggo, magi tayong asin at ilaw ng sanlibutan. At hindi mangyayari iyan na makapagbigay tayo ng liwanag at lasa sa mundo kung tayo ay nananatili lamang nakakabit sa mga tradisyon at mga utos. Ang nais ng Diyos, ano ang nilalaman ng iyong puso? Ito ba ay bukal sa iyong kalooban? Tulad ng ating narinig sa unang pagbasa, nilikha ng Diyos ang sanlibutan. Nilikha ng Diyos ang tao. Walang nag-utos sa Diyos na gumawa nito, kundi dahil sa nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos, nilikha niya ang tao upang kanyang maipadama sa tao ang kanyang pagmamahal. Kaya nga, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang kalarawan upang tayo rin ay hindi lang tayo basta susunod sa utos, kundi alam natin yung utos, alam natin yung mga tradisyon, pero mas alam natin na ito'y nagmumula sa ating puso. Alam natin na ito yung utos sa atin ng Diyos, ito yung ibinigay sa atin, ikinintal ng Diyos sa ating puso, na dapat nating isinasabuhay, ginagawa. Ang pagsunod natin sa mga utos, hindi lang basta tayo parang mga robot, kundi alam natin at nauunawaan natin ang mga bagay na ito. Alam natin, dama natin ang pagtulong sa kapwa at nagbubukal ito sa kaibuturan ng ating puso. Kaya nga, for example, pagsimba tuwing araw ng linggo, bakit ka sumisimba tuwing araw ng linggo? Kasi utos ng Diyos, utos ng simbahan. Obligasyon ko po yan bilang Katoliko Kristiyano. Pag minsan, pagka hindi na natin ramdam yung obligasyon, wala na. Hindi na tayo sisimba tuwing araw ng linggo. Madali nating bitawan na sumimba tuwing araw ng linggo. Bakit? Hindi kasi nagmumula sa puso. Hindi natin ramdam yung biyaya ng Diyos. Hindi natin ramdam yung pangangailangan natin na makaniig ang Diyos. Kaya pinagwawalang bahala na lamang natin. Kaya nga walang silbi yung pagsunod natin sa mga utos, walang silbi yung ating pagsunod sa mga tradisyon, lalo na ng ating simbahan, ng ating pamumuhay bilang banal, kung hindi naman ito nagmumula sa ating puso. Kung hindi natin ito talagang isinasabuhay. Kaya nga mga minamahal na mga kapatid, hamon sa atin ito. Nawa isa puso natin, isa buhay natin ang lahat ng ating ginagawa, lalong-lalo na ang paggawa natin ng kabutihan. Sabi ko nga, pagkaaraw ng linggo, sana hindi lang obligasyon, kundi makita natin, kailangan ko ang lakas at biyaya mula sa Diyos. Kailangan ko yung makaniig ang Diyos, makita, linggo-linggo, araw-araw, para sa atin ng mga araw-araw nagsisimba. Hindi lamang basta dahil nakasanayan ko ng magsimba araw-araw, kundi
tinatanggap ko si Jesus. Nagkakamit ako ng mga biyaya. Ramdam ko yung biyaya at presensya ng Diyos. At gayon din sa kapwa. Sa pagtulong natin, hindi lang dahil sabi ng simbahan, sabi ng Diyos, sabi ng pari, tutulong ako, makikita ng tao. Hindi. Dahil ramdam natin ang pangangailangang tumulong. Ramdam natin na dahil dito sa mga ginagawa natin ito, dito tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay. Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. At sa bawat kahilingan ng ating tutugon, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at huwag gawa nila hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga may hirap na ating kasama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang lahat ng Kristiyano, naway mapagtanto na makita sa ating paikitungo sa ating mga kapwa ang tunay na pagsasabuhay ng kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang mga karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Sa saglit na katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at intensyon. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahalagahan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At suwayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo naming Panginoon. Siya ang salitang katawang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya ay sinugo mo para kami sa gibit palayain, kaya't siya ay kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kampi ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Melrey naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Fernando ang aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inuming pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lagi na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos naman ang lamisa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.